Kung mga awitin, tapos may pangangaral po kami ng salita ng Diyos. Ngayon pong gabi. Amen. Pakinggan niyo po ba ang awitin? Kaibigan, kinakailangan, ika'y magbago na. Ang kabiguan at kasawian, ilapit mo sa kanya. Sa kanalaman, may kalutasan. Sa kanya lamang, may buhay na walang hanggan. Kinakailangan, ika'y magbago na. Ang kabiguan at kasawian, ilapit mo sa kanya. Sa kanya lang, may kalutasan. Sa kanya lamang, may buhay na walang hanggan. Pakinggan niyo po po sa pangawit.
bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong araw sa kaibigan, mahal ka ni Jesus, kaya kami nandito upang ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. It's love to her, and it gives only beginnings and whatsoever believe in Him, to not perish but have everlasting life. Everlasting life. Everlasting life. Sa Diyos lang pamatas sa kapuri. Amen. Yan po yung mga awitin na aming pong inihandog para sa Diyos. Ang mensahe naman po ay sa atin. Kaibigan, huwag mong kalilimutan ay Diyos na nagpapahalaga sa iyo. At sa kabila ng katotohanan, napakaraming mga tao ang tila pa nawawalang panahon si Diyos. Pero sa kabila nun, ang Diyos ay natiling magmamahal sa atin. Kaya nga po may pangangaral ngayon pong gabi ng salita ng Diyos. Kaibigan, pakinggan mo papangaral ng ating pong kasamang mangangaral mula sa Biblia na mga nakasulat na ito po'y may kapakinabangan sa ating pong mga buhay. Amen. Ito po ang pangaral ng buhat sa salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Isang pagpalang gabi po muli sa aming pong mga minamahal na kaibigan sa lugar na ito. Ngayong gabi, muli po ay nais kong magbahagi ng salita ng Diyos na ito po yung ating pakikinabangan, maaaring hindi sa pinansyal, hindi sa mga pangailangang physical, subalit ito'y kailangan natin, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, hindi lamang sa tinapay pwedeng mabuhay ang tao, kundi maging sa bawat salita na nanggagaling sa Diyos. Amen. At ngayong gabi, nais kong mangaral ng isang napakahalagang bagay na pangangailangan ng isang tao. Ito po yung patungkol sa kaligtasan. At meron pong sinasabi ang banal na kasulatan. Ito po yung sinulat ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Korinto. Ganito po ang sinasabi, sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Pag sumagaling ay nais kong manalangin, hingin ang gabay ng Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa Kanya. Dakilang Diyos, muli po sa oras na ito, ako po lumalapit sa iyo, nagtitiwala, hindi po sa aking kayang gawin, kundi sa iyong magagawa, Panginoon. Gamitin mo lamang akong instrumento ngayong gabi upang mahayag po ang iyong kalooban. Ang iyong mga salita, nawa ay maging pagpapala sa buhay ng mga taong makakarinig. At dalangin ko, sa mga taong makakarinig ito, buksan mo ang kanilang puso at pangunawa, maunawaan nila ang kahalagahan ng kaligtasan na nais mong makamit ng bawat isa. Pagpalaan mo po ang pangangaral na ito, pagpalaan mo ang bawat nakikinig. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. So mga kaibigan, sa ating Panginoon, tayo po na mga tao ay punong-puno ng mga pangangailangan. At kaya nga tayo nagtatrabaho, gumagawa ng dumidiskarte, gumagawa ng paraan para matugunan ang ating pong mga pangangailangan. Subalit ngayong gabi, kaibigan, sa ating Panginoon, ang isang pangunahing pangangailangan ng tao na madalas ay nababaliwala natin, ito po yung usapin ng kaligtasan. Ito po ang pangunahing pangangailangan ng tao sa totoo lang. Mga kaibigan, napakaiksi lamang po ng buhay sa mundong ito. Amen? Marahil ay hindi mo lang napagtutuunan ng pansin, pero kung babalikan mo parang kailan lang,
ikaw ay bata pa lang, pero napakabilis ng panahon. Ngayon ikaw ay may asawa na, may pamilya na. Napakabilis ng panahon, parang kailan lang, teenager ka lang. Pero ngayon ikaw ay senior citizen na. Napakabilis tumakbo ng panahon at hindi kung iyong bubulay-bulay lamang ay paunti pala ang mga nalalabing araw o taon ng buhay mo sa mundong ito. Amen. Napakabilis po ng panahon. Amen. Maiksi ang buhay ng tao. Subalit kaibigan, dapat po nating maunawaan na pagkatapos po ng buhay sa mundong ito, ang ating kaluluwa, ang sangkap ng ating pagkatao na hindi mamamatay, ay may dalawang lugar na maaring puntahan. Ito po ay pangwalang hanggan. Una ay ang impyerno, pangwalang hanggan din po ito. Kung saan ikaw ay parurusahan ng pangwalang hanggan, walang katapusan. Ito po ay sa mga tao na hindi sumampalataya, hindi sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At ang pangalawa ay ang langit. Ito ay pangwalang hanggan kung saan mararanasan mong kaluwalhatian sa piling ng Diyos. Ito ang tinatawag na kaligtasan. Kanina ang mga awit, madalas po nating marinig sa mga naawit kanina yung salitang kaligtasan sapagkat ito po'y napakahalaga. Amen? Ang sabihin ng kaligtasan ay minsan ay niwawalang halaga ng maraming tao at tila ba ito iniiwasang pag-usapan. Amen? Ang iba ay ginagawa pa nga itong katatawanan at kapilosopuhan ang salitang kaligtasan. Para sa iba, kagaya ko noon na ang katwiran ay ligtas pag may bigas. Yan po ang alam nating kaligtasan. Amen? At karamihan, pag inalok mo ng kaligtasan, ito'y kanilang tinatanggihan at inaayawan na para bang ikaw ay nag-alok ng mga panghapla sa isang teenager. Para kang nag-alok ng itikas and oil sa isang estudyante. Amen? Libre na, tatanggihan pa. Amen? Ganyan po ang ituring ng maraming tao ang tinatawag na kaligtasan. Amen? Hindi ko kailangan yan. Hindi ko pa kailangan yan. Amen? Mga kaibigan, sa ating Panginoon, sabi ng marami, saka ako na pag-uukulan ng pansin yan, bata pa naman ako, malakas pa naman ako. Sabi pa nga ng iba, minsan lang mabuhay, dapat ay sulitin at magpakasaya, saka na lang ang kaligtasan na yan. Ganito po ang pananaw ng marami pagdating po sa usapin ng kaligtasan, pero iba po ang pananaw ng Diyos patungkol dito. Amen. Sa ating talatang binasa, ang sabi doon, sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon, tinulungan kita sa araw ng kaligtasan, kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kaibigan, para sa Diyos, ang kaligtasan ay kailangan ng bawat tao at ito ay isang bagay na hindi na dapat natin na ipagpaliban. Sabi ng Panginoon, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas, hindi sa isang araw, amen, hindi sa isang taon, hindi sa lang. Amen, sana po ay makatulong ngayong gabi ang pangaral na ito, kaibigan, upang maunawaan natin kung gaano ba talaga kahalaga ang kaligtasan. Ngayong gabi, unang po natin dapat maunawaan patungkol sa kaligtasan. Amen. Lahat po ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Kailangan ko ito, kailangan mo ito, kailangan natin itong lahat. Amen. Ang kaligtasan, kaibigan, ay kailangan, kinakailangan ng bawat tao na nabuhay at nabubuhay o mabubuhay pa sa mundong ito. Amen. Ngayong gabi, dapat po nating maunawaan na lahat tayo ay nasa pingit ng kapahamakan dahil po sa tinatawag na kasalanan. Lahat po tayo bumagsak sa kasalanan at walang exempted dito. May mga tao na para sa kanila ayos lang ang kasalanan, masaya sila, na sila'y gumagawa ng kasalanan. Minsan
pinagmamalaki pa nila ito at hindi man lang sila nababahala. Pero ngayong gabi kaibigan, hindi po okay ang kasalanan. Ito po ay mayroong kabayaran kaibigan sa ating Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, walang makasalanang papasok sa langit. Ang patutunguhan ng makasalanan ay walang hanggang kapahamakan sa impyerno at wala tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili sa kapahamakang ito. Hindi po tayo maililigtas ng mabuting gawa. Amen? Kagaya ng katwiran ko noon para sa akin ay nakagawa ko ng kasalanan, gagawa na lang ako ng 10 mabuti para matabunan yung kasalanan eh, siguro ligtas na rin ako. Diba? Dahil naging lamang yung mas mabait ko kaysa pagiging masama ko. Hindi po yun sapat. Ano man ang ating gawin kaibigan sa ating Panginoon, hindi natin mababayaran ng 10 mabuti ang isang kasalanan na nagawa natin. Diba? Yung iba naman, amen, ay kahit ang pagsasakripisyo, amen, ano man gawin natin, sakripisyo, pagpapahirap sa sarili, sabi nga kahit sunugin mo pa ang iyong sarili bilang handog sa Diyos at mamatay ka, hindi ka rin sapat sapagkat hindi niyan maaalis ang bahid ng kasalanan na kinasusuklaman ng Diyos. Amen. Hindi po tayo maililigtas ng ating sariling gawa. Ganon din kaibigan, hindi tayo maililigtas ng relihiyon. Ang mundo po'y punong-puno ng relihiyon, napakarami pong relihiyon. Dito pa lamang sa Pilipinas, ayon sa pag-research ko kay Google, ay mayroong 97 na nakarehistrong relihiyon sa ating bansa. Madami. Bukod pa doon yung mga hindi nakarehistro. Ano? Pero sa kabila ng lahat, kaibigan, makikita natin ang takbo ng ating panahon. Napakarami ng nakakulong. Ang mga bilangguan ay siksikan. Tanungin mo kung sila'y mayroong relihiyon, mayroon din silang relihiyon. Di ba? Kaya kaibigan, sa ating mga pagdating po sa usapin ng kaligtasan, hindi po sapat na mayroon tayong relihiyon. Pagharap po natin sa Diyos, ang tatanungin, hindi niya tatanungin, anong relihiyon mo? Ano po? Kaibigan, hindi po tayo maililigtas ng relihiyon na mayroon tayo. Matutulungan tayo nitong kumilala sa Diyos, maipakilala ang Diyos, pero tayo po ang magpapasya ayon sa ating mga gawa, ayon sa ating pagsunod sa Diyos, sapagkat ang kaligtasan po'y individual. Ikaw at ang Diyos ang nakakalam. Kahit ano pang reliyon ang kinabilangan mo, kahit pasamaan mo lahat ng reliyon, kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos kung ikaw ay namumuhay sa kanyang kalooban o hindi. Amen? Ganun din, walang magagawa ang ibang tao upang tayo mailigtas. Lahat tayo ay nagkasala at nakatakdang parusahan ng walang hanggang kapahamakan. Kaya paanong makapagliligtas ang isang tao kung siya mismo ay nangangailangan ng kaligtasan? Lahat tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Totoo na wala tayong magagawang paraan para mailigtas. Pero kaibigan, ngayong gabi napakabuti ng Diyos. Siya, bagamat tayo sa Kanya nagkasala, Siya ang gumawa ng paraan upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Amen. Bagamat dapat na tayong parusahan dahil tayo nagkasala laban sa Kanya, dahil mabuti ang Panginoon. Amen. Siya ay umisip, gumawa ng paraan para tayo mailigtas. Gaya po nung awitin na inawit ng aking asawa. At yun po'y galing sa talata sa Biblia. John chapter 3 verse 16. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Amen. Upang tayo ay hindi mapahamak, kundi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan o ng kaligtasan. Amen. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Siya ang nagpasan at umako ng kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Siya ang namatay sa halip na tayo. So sino tayo mga tao sa paningin ng Diyos? Lahat tayo nagkasala laban sa Kanya, pero dahil mahal na tayo, ayaw niya na tayo ay mapahamak. Nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak sapagkat ito na lamang ang panging paraan para mailigtas tayo sa nakakakilabot na kapahamakan sa impyerno.
Kabilang Acts chapter 4, verse 11 to 12. Ang Jesus na ito, ang batong itinakbo ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Si Jesus po ang tinutukoy. Sabi sa verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, ibig sabihin, kaibigan, dahil lamang sa ginawa ni Jesus, higit 2,000 taon na nakaraan, siya ipinako sa krus, siya'y namatay. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Ito lamang ang tanging paraan upang tayo maligtas. Kaya tayong mga tao na kailangan tayo ng tagapagligtas, kailangan natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Ngayong gabi, kaibigan, nais ng Diyos na tayo maligtas. Sabi ng Biblia, hindi nais ng Diyos na ang sino man ay mapahamak doon sa impyerno. Gusto ng Panginoon tayo may ligtas. Ang tanong, kailan mo tatanggapin ang kaligtasan? Tinanggap mo na ba ito? O hanggang ngayon binabaliwala mo ang kaligtasan na ito na nais ibigay ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, ngayon ang panahon ng kaligtasan. Kumusta kaibigan? Kung aanapin ka ng kaligtasan ngayong gabi, anong magiging tugon mo? Amen. Kagaya ko ba noon, bata pa naman ako sa anay ang kaligtasan na yan. Kaibigan, ito'y hindi tama. Ito'y isang maling pagpapasya kung gano'n po ang ating kaisipan. Sapagkat, kaibigan, sa ating Panginoon, ang ating pong buhay ulitin kong maisilan. At ang katotohanan, hindi po natin alam kung kailan magtatapos ang ating buhay. Baka maubusan ka ng panahon, baka maubusan ka ng pagkakataon. Sinong nakakaalam kung ikaw ay buhay pabukas? Amen? Ilang minutong mula ngayon, hindi nga natin alam kung anong mangyayari. Amen? Kayong hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Amen, kaibigan, sa ating Panginoon. Sa katotohanan, hindi po tayo ang magpapasya kung kailan magsisimula at kung kailan magwawakas ang ating buhay. Hindi po tayo ang nagpasya kung kailan tayo ipapanganak. Ang Diyos po ang nagpasya niyan. At hindi rin po tayo ang magpapasya kung kailan matatapos ang ating buhay. Ang Diyos po ang magpapasya niyan. Ang tanong, alam mo ba kaibigan kung kailan? Sigurado ka ba kung kailan? Di ba hindi? Kaya ganito po ang pagpapahalaga ng Diyos sa kaligtasan. Kaya ang nais ng Panginoon, ngayon mo na tanggapin ang kaligtasan. Huwag na mamaya, huwag na bukas, huwag na sa isang taon. Amen, dahil hindi mo mahawak ang iyong buhay. Ang Diyos ang may hawak ng ating buhay, kaibigan. Uulitin ko, kailangan mong pahalagaan ng kaligtasan dahil baka maaring maging huli na ang lahat. Amen. Nasa huli daw ang pagsisisi. Pero salamat, mabuti ang Panginoon, mayroong Biblia, mayroong salita ng Diyos na nagpapaalaala po sa atin na kung ito lamang ay ating paniniwalaan at tatanggapin, hindi mangyayari sa iyo yung sinasabi na nasa huli ang pagsisisi. Ngayon pa lang, pwede ka nang magsisi, pwede ka nang humingi ng tawad sa Panginoon, at pwede kang makatanggap ng kaligtasan galing sa Diyos. Amen. Hali-huli ang bagay ngayong gabi, kaibigan, na nais ko maunawaan natin. Dahil 2,000 taon na nakakaraan, ginawa na po ni Jesus ang gawain ng pagliligtas. Ginawa na ng Panginoon Jesus ang gawain ng pagtubos sa atin. Amen. At ngayong gabi, kung ipipicture mo lamang ito sa iyong isipan, para bang ikaw ay isang tao na nasa bingit ng isang bangin, nakahawak ka doon, at anumang oras pwede ka nang mahulog, pwede ka nang mapahamak. Pero ngayong gabi na sabihin, nakaabot na ang kamay ng Diyos sa iyo. Ililigtas ka na niya ngayon. Nais ang iligtas ka na niya ngayon. Ang kailangan mo lang abutin ang kamay ng Panginoon. Kailangan mo lang tanggapin ang kanyang pagliligtas, kaibigan, sa ating Panginoon. Amen. At ang Diyos ay makapangyarihan na magliligtas sa iyo.
Oo, tayo'y nagkasala, oo, tayo'y makasalanan at mapapahamak. Pero kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya nais na tayo mapahamak. Kaya ngayong gabi, ang panawagan ng salita ng Diyos, kaibigan. Amen. Sa panahong tukol, ikaw ay aking tinulungan. Ililigtas ka ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng paraan para ikaw ay maligtas. Kaya ngayong araw na ito, hindi isang aksidente na narinig mo ang pangaral ng salita ng Diyos, hindi isang aksidente na narinig mo ang patungkol sa kahalagahan ng kaligtasan. Ito po'y nilayo ng Diyos sapagkat ngayong gabi, nais ng Diyos na maranasan mo, maangkin mo, makamtan mo ang kaligtasan na kanyang iniaalok para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaibigan, hindi ko nakahaba ng pangaral na ito. Isa lamang ang pangunahing layunin ng Diyos sa atin na tayo maligtas. Amen. Subalit ngayong gabi, kaibigan, nasa atin po ang pagpapasya. Hindi naman tayo pinipilit ng Diyos. Kaya pinupuwersa ng Diyos. Bagamat ito'y kailangan natin, pero kailangan din mo ay magpasya sa iyong buhay. Ngayong gabi, naunawaan mo ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Nais niya na ikaw ay maligtas. Ngayong gabi, nais mo bang tanggapin ang kaligtasan na iniaalok ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin? Nais mo ba itong pahalagahan sa iyong buhay? O babaliwalain mo lang ulit ito? Amen. Nasa iyong pagpapasya, kaibigan. Sa bawat naabot mo ng tinig na ito, sa bawat nakaunawa ng kahalagahan ng kaligtasan ngayong gabi, nasa iyong pagpapasya, maaari mong itaas ang iyong isang kamay bilang tanda na ulit sa pagsasabi na ako mga ngaral, naunawaan ko yung kaligtasan na sinasabi mo. Amen. Ganun pala ang plano ng Diyos. Kaya pala napatay si Jesus para sa akin. Gusto niyang makamtad ko ang kaligtasan ng kaluluwa. Amen. Maaari mong itaas ang iyong isang kamay na sabihin, gusto mong tanggapin ang kaligtasan. Gusto mong tanggapin ang pagliligtas ng Diyos. Ikaw yan, kaibigan, huwag kang mahiya. Amen. Sapagkat si Jesus ay hindi nahiya na ikaw ay tubusin sa kasalanan. Tinanggap niya ang parusa para sa iyo. Ngayong gabi, sana hindi rin tayo mahiya na tanggapin ang ating Panginoong Jesus ngayong gabi. Okay, so ngayong gabi, sino po ang nais tanggapin ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay? Nais ng kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoon. Sino po? Mayroon po ba? Dito po sa bandang kanan, nais mo bang tanggapin ang pagliligtas ng Diyos? Amen. Praise God. Sino po? Ikaw, ayun po, nais mo pong tanggapin ng Panginoon. Salamat po. Hindi ko po kayo pinilit, pero alam ko kung sino nyo yung tinanong ko lamang po kayo. Ano po, pero kayo nagpasya na itaas ng inyong kamay. Nakikita po kayo ng Panginoon. Sino ba po ang magtataas ng kamay para tanggapin ang Panginoon at ang pagliligtas ng Diyos? Dito po sa bandang harapan. Amen. Praise God. So sa mga nagtaas po ng kamay, marahil hindi ko nakita. O kaya naman ay mayroon kang ginagawa, busy ka lang talaga, nag-aabot ka ng iyong paninda. Amen. Meron kang hawak ngayong gabi, pero sa puso mo, alam mo, gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesus. Ako po'y mag-aalay ng isa pong maiksing panalangin. Ito po'y panalangin ng pananampalataya, pagtanggap sa ating Panginoon. Kasama po dito, tayo po'y hihingi ng tawad sa Panginoon sa mga kasalanan natin kung nagawa. Amen. At tanggapin natin ang kaligtasan na iniaalok ng Diyos. Ngayong gabi, kung handa ka na kaibigan, sundan mo ang panalangin ito. Gawin mo itong seryoso sa iyong buhay. Amen. Sapagkat ang Diyos po'y hindi nagbibiro nung tayo po'y kanyang tubusin sa ating mga kasalanan. Sabihin mo ang ganitong panalangin, sabihin mo kaibigan, Panginoon, salamat po ngayong gabi. Naunawaan ko ang kahalagahan ng kaligtasan. Ngayong gabi, ako po'y sumasampalataya sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay para sa akin upang ako'y tubusin sa aking mga kasalanan at makamtan ng kaligtasan. Kaya ngayong ngayong gabi, ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa
simulan na ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Patawarin mo po ako at linisin. At simula sa oras na ito, tulungan mo ako na mamuhay sa iyong kalooban. Ngayong gabi, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita na pumasok at maghari sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at aking tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbabalik ay makasama mo ako sa iyong kaharian. Salamat po. Itong aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Kaibigan, salamat sa mga sumunod sa panalangin ito. Hindi kita nakikita pero kita ka ng Diyos. Amen. Ngayong gabi ay napakalaking bagay po nang nagawa ng panalangin ito. Unang-una, pinatawad po tayo ng Diyos sa ating kasalanan. Pangalawa, tayo po ay nagkaroon ng magandang ugnayan sa Diyos ngayong gabi dahil tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, sa iyong puso. Inaari kang anak ng Diyos ngayong gabi. At higit sa lahat, kung ikaw ay inaaring anak ng Diyos, ngayong gabi, ikaw ay naging tagapagmana niya. Ano, ang mamanahin mo, hindi ang pera, hindi mga ari-arian, lupa, sapagkat lahat po ng yan ay mawawala. Amen? Pero ang mana na tinanggap mo sa Panginoon ito sa iyong buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian, sa piling niya. Amen? Isang napagandang mana bilang tayo po ay anak ng Diyos. At ganoon din, kaibigan, tandaan mo bilang ikaw ay inaaring anak ng Diyos, nasa iyong biyaya, pagpapala, pabor na nagmumula sa Panginoon, proteksyon, ingat. Amen.